Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Punong bulwagan ng mansyon ng Duke. Sa loob ng mansyon ng Duke, makikita natin ang ating bida na nakikipag-usap kina Duke at Prinsesa. Sabi ng Duke sa ating bida, "Hindi na ako nagtataka kung bakit ang isang tao na may sapat na espiritual na lakas para punuin ang 5 kristal na orb ay napakabilis umangat sa antas. Napaparamdam mo sa akin na ako'y kulang." Nagbigay galang naman ang ating bida at sumagot, "Master Stir, masyado kayong mapagpakumbaba. Pero tungkol sa second class mission, kailangan ko pa ring kumonsulta sa inyo." Tumugon ang Duke habang nakapatong ang isang kamay sa kanyang bewang. Kung tutuusin, pagdating sa second-class missions para sa mga hidden professions, hindi lang ako, kahit libutin mo pa ang buong kontinente, baka wala ka pa ring makuhang tiyak na sagot. Sobrang misteryoso ang mundo ng mga Diyos. Nag-aalalang tanong ng prinsesa sa Duke. Anong gagawin natin? Ibig bang sabihin nito ay hindi na makakakuha si Ye Xiao ng kanyang second-class mission? Sumagot naman ang Duke upang patahanan siya. "Huwag kang mag-alala, Leila. Ayon sa sabi-sabi, para makapag-advance ang isang hidden class sa ikalawang propesyon, kailangan muna nitong makamit ang pagkilala ng mga Diyos." At dahil sa narinig ng ating bida, nakisali siya sa pag-uusap ng dalawa. Upang hindi maka-insulto, maingat niyang itinaas ang kanyang kamay at magalang na nagsabi, "Paumanhin po, mayroon lang po akong nais sabihin. Kung hindi po ako nagkakamali, ang tinutukoy ninyo ay ang nawawalang templo." At dahil sa narinig ng Duke mula sa sinabi ng ating bida, agad niya itong tinanong na may pagkabigla at pananabik. "Kahanga-hanga. Alam mo talaga ang tungkol sa nawawalang templo." Hinawakan ng ating bida ang kanyang baba bago magsalita at nagsabing, "Narinig ko na ito noon, pero hindi ko alam kung saan ito matatagpuan." Dugtong pa niya, "Pagdating sa mga misteryosong lugar sa Apocalypse, tiyak na kabilang ang nawawalang templo sa mga nangunguna." Kinilig naman ang prinsesa sa dami ng nalalaman ng ating bida. Makikita natin ang pamumula ng kanyang pisngi habang sinasabi niya, "Alam mo pa talaga ang tungkol sa nawawalang templo. Ye Xiao, ang talino at lawak ng kaalaman mo ay kamangha-mangha." Samantala, ang Duke ay nagsalita rin. Ayon sa sabi-sabi, ang nawawalang templo ay lumilitaw ng biglaan, parang isang mirage. Isang saglit ay nasa harapan mo na ito, tapos sa susunod na sandali, bigla na lang itong nawawalan na parang walang bakas. Ding, natanggap mo na ang quest na, hanapin ang Nolipa na templo, para sa class change. Agad na tiningnan ng ating bida ang system window. Mukhang kailangan ng mahigpit na pagpaplano ang ikalawang class change. Tinanong naman ni Toto ang ating bida. Nangyayari sa isang misteryosong lugar, ang ikalawang pag-unlad mo ay hindi madali. Habang inihatid ng prinsesa ang ating bida, sinabi niya, "Ye Xiao, kapag tapos ka na, hanapin mo ako." Itinaas ng ating bida ang kamay bilang pamamaalam. "Sige, prinsesa, maraming salamat." Napabuntong hininga si Toto at napabulalas. "Saan ba tayo magsisimulang maghanap ng nawawalang templo? Para kang naghahanap ng karayom sa dayami." Tumugon ang ating bida. "Huwag muna nating hanapin ang nawawalang templo. May mas mahalaga tayong dapat unahin ngayon." Nagtaka si Toto, halatang nag-aalala. "Mas mahalaga pa roon." Ipinaliwanag ng ating bida. "Kung tama ang hinala ko, bukas magsisimula ang kauna-unahang kakaibang pagsalakay sa tinatawag nilang Apocalypse. At dito'y makikita natin ang paglusob ng mga halimaw mula sa kawalan." Nagulat si Toto. "Kakaibang pagsalakay." Tumango ang bida. "Tama, magbubukas ang isang gate papunta sa ibang mundo. Mula roon, lalabas ang di mabilang na nilalang,
mga halimaw mula sa kailaliman. Idinugtong pa niya, pag dumating ang panahong yun, lahat ng nilalang sa Fengay Main City ay malilipol. Maging ang mga gusali, mawawasak. Nanginginig na tanong ni Toto. Hindi ka nagbibiro, di ba? E di dapat tumakas na tayo. Sa tingin mo ba mapoprotektahan mo lahat ng ari-arian mo sa lungsod? Managinip ka na lang. Hinaplos ng ating bida si Toto upang pakalmayin ito, at buong seryosong sinabi. Ang umasa lang sa iyo ay hindi sapat. Para malabanan ang mga nilalang na ito, may isang tao akong naaalala. Dahan-daang inilabas ng ating bida ang token na hawak niya. Bigla, may lumitaw na portal sa kanyang harapan. Tinawag niya, Sister Tao, naririyan ka ba? At dahil sa kanyang sigaw, yumuko siya upang silipin ang loob ng portal. Hanggang sa isang tinig ang nagbalik ng kanyang atensyon. Ikaw na naman, mabahong bata, tuwing hinahanap mo ako, may masama na namang balak. Nagtanong si Sister Tao, may halong ka ba? Nakakita ka na naman ba ng malas na pugad ng dragon? Ngumiti ang ating bida at sumagot. Kalma lang, Sister Tao. Walang dragon ngayon. Nandito lang ito sa Fengay City. Hindi kami aalis. Sumagot si Sister Tao, medyo nag-aalangan. Sigurado ka ba? Tumalikod si Sister Tao sa ating bida at, sa naiinis na tono, sinabi niya. Sa Main City, anong panganib meron doon? Kailangan mo pa akong tawagin. Gusto mo ba akong ipagbugbugan sa City Lord o ano? Ngumiti lang ang ating bida, itinaas ang dalawang kamay at sinabi. Hindi naman ganun kaseryoso. Gusto ko lang sanang hilingin kung pwede mong bantayan ang ari-arian ko sa West District ng isang araw, simula mamayang hating gabi. Pareho pa rin ang bayad, gaya ng dati. Lumapit na si Sister Tao sa ating bida habang nakapamaywang at sinabing. Ganun lang. Sigurado kang wala kang binabalak. Hindi mo ba ako niloloko? Patuloy sa pangungumbinsi ang ating bida. Sige na, Sister Tao. Matagal na tayong magkaibigan, di ba? Napabuntong hininga si Sister Tao, itinaas ang kanyang kamay at tumugon. Ayos. Darating ako sa tamang oras mamayang gabi. Ngumiti naman ang ating bida, itinaas ang isang kamay at sinabing. Ayos. Huwag kang malalit, Sister Tao. Samantala, si Toto na halatang inis na sa ating bida ay tumayo at sinabi. Ayos nakapanloko ka na naman ng isa. Habang naglalakad ang dalawa sa kalsada ng lungsod, sinabi ng ating bida. Anong klaseng pananalita yan, Lao Hui? Paano mo nasabing panlilin lang yun? Para rin naman sa ikabubuti ni Sister Tao yun. Hindi mo lang talaga naiintindihan. Sumagot si Lao Hui, medyo sarkastiko. Oo na, sige na, kung anong gusto mong isipin. Idinugtong pa ng ating bida. Gagamitin ko ang natitirang oras para makapag-level up ulit at maging handang-handa para sa kakaibang pagsalakay. Makikita naman natin ngayon ang system window ng forum ng Apocalypse. Si Yashao ay muling kumilos at 5 beses na pinatay ang isang player sa mismong respawn point, na nauwi sa totoong kamatayan nito. Ibig bang sabihin ng nakakatakot niyang lakas na pwede na siyang gumawa ng kahit ano? Isang makapangyarihang nilalang na hindi pa nakikilala ang hayagang lumalabag sa batas. Isang lantad na hamon sa kaayusan ng lipunan. Isang kawalang galang at pagyurak sa buhay ng tao. Kailangan na ang real identity verification. Hindi dapat maging lugar ang Apocalypse kung saan ang mga player ay gumagawa ng kahit anong gusto nila. Bilang mga manlalaro, hindi ba't nararapat lang na suportahan natin ang identity verification sa laro at makipag-cooperate ng buo? Pagkatapos mag-logout ng ating bida mula sa laro, makikita natin siyang nakaupo sa kanyang silya, napapaisip habang nagsasalita. Gumagawa ba talaga sila ng ingay para lang ilantad ang totoong pagkatao ko? Napakababaw.
Mas mabuti pang magpahinga ako, mukhang magiging mahaba ang gabi. Kaya't nagpahinga na ang ating bida sa kanyang kwarto at pinatay na ang ilaw. At biglang nagsibalikan isa-isa ang mga player sa laro. Anong nangyayari dito? Ni hindi pa nga ako nakakatulog, nasa laro na agad ako. Isa na namang sapilitang pagpasok sa laro. Parang noong launch day, litong-lito na ako. Hindi na naman ako makalabas. Kailangan ko bang makulong dito ng 9 na oras? Anong nangyayari? Kahit hindi ako makalog out, basta huwag lang makapasok ang mga halimaw sa starter village, ayos lang, mas mabuting manatili sa loob. Habang si Sister Tao ay halatang kulang pa sa tulog, nagsalita ang ating bida habang nakaupo sa silya, nakapatong ang 2 kamay sa armrest. Sister Tao, sakto sa oras gaya ng dati. Tahimik ang lungsod sa ganitong oras, huwag mong sabihing tinawag mo lang ako para makipagkwentuhan. O sobra ka na ba sa pera? Huwag kang mainip, Sister Tao, hindi magtatagal. Lahat ng tindahan ko sa West District ay mapupunta sa ilalim ng pangangalaga mo. Relax, habang nandito ako, ni isang bato o tile ay hindi mawawala. Dahil andito ka, Sister Tao, panatag na ang loob ko. Sa ibabaw ng lungsod, biglang nagbago ang itsura ng langit at naglabas ito ng malalalakas na kidlat mula sa alapaap. Nilingon agad ng 2 ang kalangitan. Agad na napasigaw ang ating bida. Sister Tao, mag-cast ka ng buff. Si Sister Tao, na halatang naguguluhan, ay napabulalas. Ano to? Biglang bumukas ang isang higanteng portal sa langit, at nagsilabasan ang mga dambuhalang halimaw. Ito na ang kakaibang pagsalakay. At habang tumatagal, lalong dumarami ang lumalabas mula sa portal, iba't ibang klase ng nilalang, at sobrang dami nila. Ang mga gwardya ng lungsod ay napasigaw. Pagsalakay, may pagsalakay. Ang buong lungsod ay nasa alert level 1. Bawal ang lumabas. Mga mage, pumunta sa pader. Iligtas ang mga tao. Ilikas ang lahat. Sa ibabang bahagi ng lungsod, sinimulan ng giveaway ng mga halimaw ang mga gusali. Ang mga player na nahuhuli ng halimaw ay pinapatay isa-isa. Habang tumatakbo ang mga tao, may isang sumigaw habang patuloy sa pagtakbo. Bilis! Tumakbo tayo! Sinagot siya ng isa, habang nagsisimulang kumari pa. Bilasan natin. Aabutan tayo ng mga halimaw. Habang pinipigilan ni Sister Tao ang mga pasugad na halimaw, tumingin siya sa ating bida at nagsalita. Paanong nahulaan mo ang kakaibang pagsalakay? Hindi ako nababahala sa kasalukuyang antas ng mga halimaw na ito, pero kung tumaas pa ito. Upang mailihis ang usapan, itinaas ng ating bida ang kanyang 2 kamay at masiglang sinabi kay Sister Tao. Sister Tao, kailangan mong maniwala sa sarili mo. Kaya mo to. Isa kang divine level sorceress. Sa harapan ni na Sister Tao at ng ating bida, isang dambuhalang halimaw ang mabilis na papalapit sa kanilang direksyon. Yun ay, isang level 100 boss, Lord Flash. Nahulog na naman ako sa bitag mo. Muling tumingin si Sister Tao sa ating bida, halatang naiinis. Tuwing hinahanap mo ako, laging may kasamang problema. Kalma namang tumugon ang ating bida. Sister Tao, sinabi mong paprotektahan mo ang bawat bato at bubong sa West District ko. Kaagad niyang tinaas ang kanyang staff at ginamit ang 5 heavenly lightnings, kasabay ng malalakas na kidlat na bumagsak mula sa langit patungo sa dambuhalang halimaw. Dahil sa tindi ng atake ni Sister Tao, bumagsak agad ang halimaw sa isang tira lang. Nagkomento ang ating bida sa pabirong tono. Wow! Si Sister Tao ay tumamba ng isang Lord Class boss sa isang tira lang. Halos mapaluha si Sister Tao habang sinasabi, akala mo ba laruan ako? Dahil sa lakas ng tunog ng nangyari, nakuha nito ang atensyon ng isa pang dambuhalang halimaw,
at mabilis itong patungo sa direksyon ni na Sister Tao at ng ating bida. Nag-aalalang sabi ni Sister Tao, bakit dumarami pa sila? Ngayon may mga lumilipad na elite bosses. Agad niyang nilingan ang ating bida at sinigawan. Ikaw, bata, tigil-tigilan mo ang pagtunganga riyan at tumulong ka. Sumagot naman ang ating bida, kalmado lang habang nasa likod. Siyempre, Sister Tao, kaagad niyang pinalabas ang kanyang tinatagong dragon at inutusan ito. Xiao Wei, ikaw na ang bahala. Fair na.